Amen. Sige po, let us declare Luke chapter 4, beginning verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recover of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus. He is the Anointed One. Minsan pa po nating palakpangan ang pangalan natin, Panginoon Diyos. All glory belongs to Him. Ang ating pong J1 culture. I am a blessing. I am an anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And the last is, I am not extreme. Sabay-sabay po natin i-claim, ako yon. May kisabi sa iyong katabi, ikaw yon. Magbatian po tayo ng may pananampalataya dahil ang ating Diyos ay nag-uumapaw po ang kanyang pananampalataya kasi siya po ang source ng faith na meron tayo. Amen? Ngayong month po ng March, ang pag-uusapan natin po is topic na patungkol po sa pananampalataya. Kaya wala naman po siguro tayo ditong kasama na walang pananampalataya. Amen. Lahat tayo may kanya-kanya po tayong pananampalataya at mahalagang mapag-usapan din po natin ano ba yung perspective ng faith meron na tinuturo ang Panginoong Hesus at ang Biblia na makakatulong po para tayo mas lalo pang maging effective bilang tagapagmana ng pangako ng Diyos. Sino pong taga-langit? Taas ang kamay. Ang mga hindi nagtaas ng kamay, taga saan? Lahat tayo taga-langit. Amen? Yun po yung ating magiging place na ipinangako ng Lord. We are citizen of heaven. Tandaan po natin, citizen of heaven tayo. Ngayon pong umaga, ang pag-uusapan natin is about let your faith grows with Jesus. Yan. Hayaan po natin yung ating pananampalataya ay kay Lord tayo kumuha at doon din tayo mag-grow sa kanyang pananampalataya. Sige po, sandali po tayo mag-pray. Let us bow down our head at sandali po tayo pumikit. Abba Father, we welcome your mighty presence. Naniniwala kami, O Diyos, na ipagkakaloob mo pa rin sa amin. Tuloy-tuloy ang kaunawang nagmumula sa iyo. Lord, lahat ng mga kabigatan, suliranin at anumang isipin, O Diyos, na daladala pa rin po namin sa oras na ito. Lord, tulungan mo kami na ito ay mailagay namin sa isang lugar na magiging mas priority namin, O Diyos, ang pakikinig ng iyong salita. Anoint the ears of the hearer and even my lips, pagpalain mo, O Diyos, at mga bagay na salita mo lamang ang maluwalhati at ikaw ang maparangalan. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Ayan. Sino pong excited na muli tayo tatanggap ng salita ng buhay? Amen? Check mo naman ang katabi mo. Check mo siya. Buhay ka ba? Sabihan mo siya, huwag mo kakalimutang huminga. Ayan. Let us have a short view about ano po ba yung pananampalataya na kailangan po nating ma-embrace or maakap. Sa aklat po ng Ephesians chapter 3, verse 16 to 17, this is Apostle Paul. Siya po yung nagsasalita dito. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. Sinong in love kay Lord? Sabay tingin sa katabi, parang may magsiselos no? Wala naman. Kay Lord lang tayo una may in love. Amen? Mapapansin po natin dito yung prayer ni Apostol Pablo na binanggit niya yung glorious riches na nagmumula kay Abba Father, but only through Christ.
Kay Kristo lamang daw po natin ito marireceive. And even from the time of creation, si Jesus ay kasama na ni Abba Father sa creation. Nang nilalang ang lahat, ang ating Diyos Ama ay may kasama. Sinong kasama? Si Jesus, na wala pang pangalan nung time na yon, at ang Holy Spirit. Tatlo po sila, isang masayang pamilya. Kaya, makikita po natin dito yung sinabi ni Apostol Pablo that He may strengthen you with power. Sino po dito may power? Power to decide. O power sa ilalim ng iyong mga kilikili. Lalo pag 3 araw na hindi naligo. Grabe. Ang lakas ng power niyan. Yeah? O, gising na gising kayo, nakakaranas kayo ng power ng inyong katabi, O, power maghilik. Anyways, going back. Ang sabi doon, there's a strength. Merong lakas. Pero only if the Spirit is in us. Kapag yung Spirit na sinabi ng ating Diyos through our Christ, through our Lord Jesus, doon lamang natin marireceive yung Spirit that dwells in our inner being. Makikisabi inner being. Makikisabi muli sa iyong katabi, may kaluluwa ka. Then tanungin mo ulit siya, anong kulay? Maputi ba? O nagba-brown? Okay, may inner being po tayo. Wala namang mabubuhay ng walang kaluluwa. Hanggat may buhay ay may kaluluwa. Di ba? Lahat tayo ay may kaluluwa, kaya tayo ay living soul, ang ibig sabihin. Buhay na kaluluwa. May physical body. Kaya the moment na ang ating physical body ay mamatay na, ang tawag sa ating patay na kaluluwa. Makikisabi, multo. Yes, may multo po yan. May multo po talaga na tinukoy sa Bible. Si Jesus nga, napagkamalang multo nung siya nakita naglalakad sa dagat, sa tubig. Di ba? Kaya, may inner being na tinutukoy si Apostol Pablo na kailangang maranasan natin yung dwelling of the Holy Spirit. Kasi yung dwelling of the Holy Spirit, doon pa lamang natin mararanasan yung kapangyarihan at katatagan. Sino po dito makakapagsabing siya'y matatag na? Kasi financially stable siya, may trabaho, maayos ang pamilya, walang problema, I am strong, I am stable. Diba? Meron tayong nakikitang proof ng katatagan. And somehow, may pananampalataya behind sa ating katatagan. Yeah? Pero dito, sa perspective po na sinabi ni Apostol Pablo, kailangang makita natin na ang lahat ng ating pananampalataya dapat ay rooted sa pagmamahal. Bakit kaya sinabi ni Apostol Pablo, rooted sa pagmamahal? Kasi, pwede tayong magbigay kahit hindi nagmamahal. Pero imposibleng magmahal ka nang hindi ka nagbibigay. Magkaiba na ng meaning, Ibig sabihin, lahat tayo nagagawa ito, nakakapagbigay tayo ng walang pagmamahal, pero hindi mo mapipigilan kapag nagmamahal ka, sobra kang nagbibigay. Amen! Ganon ang Panginoong Hesus. Nagmahal siya, kaya siya ay nagbigay ng sobra-sobra sa atin. Ngayon, ano po ba ang pananampalataya? Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is a substance of things hoped for and evidence of things not seen. Ibig sabihin, ito daw ay nasa isipan mo na, nasa puso mo na. Ramdam mo, buhay na buhay. Kaya lang, it is something inside of you. Makikisabi, inside of me. Nasa iyo pa lang, wala pang nakikitang anything physically. Pero sa loob mo, mangyayari, matutupad, at hindi imposible. Nakukuha po ba natin dito yung message ng Lord?
Lahat tayo, may kanya-kanya tayong pananampalataya. At ito po'y nagsisimula sa ating kalooban. Pero again, ang sabi ng Lord, lahat ng pananampalataya natin dapat rooted sa pag-ibig ng Diyos. Kasi kapag ito'y rooted lang sa iyong sarili, time will come, it will perish. Magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa. Sabi ng marami, kaya mong maabot ang iyong pangarap as long as dedicated ka at determined. Tama ba? Nangyayari yan, di ba? Nagaganap. Ibig sabihin, there is a kind of faith na driven by your own effort. Makikisabi, my own effort. Merong partisipasyon ng iyong ginagawa, ang kinikilos mo, at lahat ng bagay para matupad yung nasa isipan mo, na nasa puso mo, lahat nagko-conform or nagko-contribute para matupad yung pangarap mo. Ibig sabihin, yung pag-ibig meron doon. Pag-ibig pa lang sa sarili. Sa sarili pa lang, nangarap ako magkaroon ng bahay, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng sasakyan, lahat ng iyan sarili. Yeah? At there are events in our life na ito ay talaga nangyayari. Sino ditong nangarap? May pananampalataya ka sa pangarap na yan, natupad. Kasi nag-effort ka, nagsumikap ka, nagpawis ka, nagpuyat ka, naghirap ka, and then, nangyari ang lahat. Ibig sabihin, meron tayong seed of faith na nakadesign pa lang sa ating personal effort. Sa ating mga sarili. Magkaiba sa perspective ng Panginoon. Kasi ang pananampalatayang base sa perspective ng Diyos, kulang yung ating pananampalataya. Hindi sapat. Hindi siya makakabuo ng mas magandang buhay para sa atin. Amen? Pastor, parang ang lalim mo naman magturo ngayon. Kailangan po natin hukayin. Kahit anong lalim niyan, tutulungan tayo ng Panginoon. Naunawa na po natin yung difference. Ang pananampalataya na mayroong human effort, limited. Kasi, there are times and occasions in our life, kahit anong pilit nating abutin ang gusto natin, pangarap natin, we end up in failure. May kulang, hindi matupad. Di ba? Inaalaw ng Diyos para makita natin, anak, ako ang magpupuno. Kaya lang, magkaiba ang offer kong pananampalataya. Kailangan rooted sa pag-ibig sa akin, sa Diyos, through Christ. Amen? Kaya, dapat maging malinaw po sa atin na yung pananampalataya na ini-offer ni Jesus ay rooted sa pag-ibig niya. Sa pag-ibig ni Abba Father sa atin. Dahil lahat ng pananampalataya na ukol sa mga material na bagay will perish. Di ba sabi ng Panginoon, huwag tayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa kasi ito ay nabubulok. At time will come, iba magmamayari niyan. Pag ikaw ay kinuha na ng Lord. Kaya mas mag-focus po tayo sa mga heavenly treasures. Kaya mapapansin po natin, sa buhay natin, meron tayong pananampalataya. Kaya ito po yung pananampalataya na ini-offer ng ating Book of Ephesians. Our faith with Jesus comes with power and strength. Kapag po ang ating pananampalataya, ang source natin ay si Jesus, para tayo maging matatag at maging powerful, kahit nangihina ka, malakas ka pa rin. Makikisabi, kahit nangihina, sabihan mo sa katabi mo, kahit nangihina ka, malakas ka pa rin. Bakit? Dahil kung inukol mo ang iyong pananampalataya kay Christ, yung bagay na wala ka, siya ang magpupuno. Marami po akong beses na naka-experience, pagod na akong bumangon. Pagod na akong mag-try uli. There are occasions and moments in my life, ayaw ko na at gusto ko nang sumuko. But then again, I have Christ in my heart. I have Jesus in my life. At kapag kinakausap ko ang Holy Spirit, kinakausap ko ang Diyos, anak, kasama mo ako, huwag kang susuko, pwedeng magpahinga. Amen? Kaya nga, ang offer ng Diyos, I will offer joy, I will offer peace. Ito ang kailangan mo, hindi mo kailangan sumuko. Dahil hindi pa ako tapos. Nag-i-introduce pa lang ako ng pwede mong maranasan. Through your faith, that I will strengthen you.
that I will empower you. Amen? Kaya malinaw na ang pananampalataya kay Kristo, nagbibigay ito ng katatagan. Nagbibigay ito ng panibagong journey na tayo magtatry uli. And this time, meron kang kasiguraduhan, Lord, magtatagumpay na ako. Kung dati hindi, pero ngayon, Lord, alam ko, magtatagumpay na ako. Ang sarap po ng ganong pakiramdam at nakakahawa yan. Amen? Meron po tayo dito mga kapatiran na hindi negosyante, pero nung naglagay ng pananampalataya kay Lord, ibinigay ang lahat para kay Lord. Ngayon, nakakahawa na siya. Marami na pong nahawa sa Kanya para magkaroon ng pananampalataya kay Kristo. Kaya tayo, ganun din. Makikisabi sa iyong katabi, hawahan mo ako ng pananampalataya mo. Kasi yun lamang po ang pwedeng magpuno sa mga bagay na kulang sa atin. Kaya nga po, number 1 nating point is about healing. Number 1 point po natin, healing flows in faith to Jesus. Kailangan po natin lagi ng healing. Kasi there are events in our life at kadalasan nangyayari ito, sumasalo tayo ng mga negative utterances of those people na nagiging haters natin or basher natin. Kumbaga nagbabato sila ng matatalim na salita na nakakasugat ng ating kalooban. And somehow, yung ating determination para magpatuloy na maging matatag, merong nagpapahina. Kaya kailangan natin ng healing. Kailangan natin ng healing na offer ng Panginoong Hesus. There are inner wounds na sinasabi sa ating kalooban, durog, sabog. Kaya ang nagiging outward result nito, magulong kausap. Madali pong ma-identify kapag hindi buo sa loob ang isang tao, kapag broken yan, kapag sabog, or meron niyang dinadala o dinadamdam sa kanyang puso. Magulong kausap. Babago-bago ng isip. Hindi mo maintindihan. May mga tumatango, ano, nakakaranas yata, ano? Di ba? Totoo, di ba? Ganon. Ibig sabihin, the more kailangan nating maunawaan ng offer na healing ng Lord, pero kailangan meron tayong tamang pananampalataya. Kasi ang pananampalatayang tama, kailangan ang ating focus ay si Jesus. Siya lamang. Illustration po natin. Matthew chapter 9, verse 9, 20 to 22. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kaniya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, noon di gumaling ang babae. Meron po itong mas clear na story sa aklat po ng Mark, sa Book of Mark. Meron din po ito. Binanggit po ito sa Mark chapter 5, verses 21 to 34. Ikwento ko na lang po. Si Jesus nung time na yon, kilalang manggagamot. Sa ating panahon, maaaring isipin siya albularyo or faith healer, yung sinasabi, di ba? Sa ngayon, meron pa rin mga albularyo at mga faith healer. Sa panahon po ni Jesus, hindi po siya ganong version ng manggagamot, kundi siya talaga ang dakilang manggagamot. Ngayon, dahil siya kilala na nanggagamot at maraming gumagaling, walang sino mang hindi gumaling nung siya'y manalangin, nung panahong ito, yung babaeng dinudugo for 12 years. Tanungin natin ng mga babae, pakikitaas ng mga tunay na babae na dinudugo. Di ba? O, baba ng kamay. Di ba pag meron kayong menstruation, hindi nawawala yung irritation. Nakakairita. Tapos kukulitin ka pa, nakakairita na nga yung feeling mo. Di ba? At gusto mo na lang parating matulog at mahiga. Tama ba? Lalo pag sumasakit yung puson. I-picture natin yung babaeng dinudugo for 12 years na walang tigil. Sa Book of Mark, chapter 5, binanggit doon, lumapit na siya sa mga kilala na mga doktor.
at naubos ang kanyang ari-arian, hindi siya king. At nabalitaan niya si Jesus, okay, nabalitaan niya si Jesus na nagpapagaling. Bakit kaya ang kanyang pananampalataya ay mahawakan ko lamang ang damit o yung laylayan ng kanyang damit? Sa Book of Marcos, nilinaw, laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling na siya. Kasi hirap na siya maglakad. Gumagapang na siya para lang makalipat sa ibang lugar. Ibig sabihin, nag-effort siya through sa isipan niya, na-process niya na sa isipan niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Diyos, ni Jesus, gagaling na ako. Yun ang pinaprocess niya paulit-ulit sa kanyang kalooban. At nung dumating si Jesus, nag-effort siya. Nagpumilit siya even if maraming tao sa paligid at nasisiksik si Jesus, nagawa niyang mahawakan ang laylayan ng damit ni Jesus. And afterwards, nung mahawakan, sabi ni Jesus, sinong humipo sa akin? Sinong humawak sa akin? Ibig sabihin, damit ang hinawakan, pero bakit naramdaman ni Jesus? Kung atin pong i-review ito, hindi ito mararamdaman ni Jesus physically, kasi damit nasisiksik siya. Di ba? Napapaligiran siya ng mga taong gusto rin gumaling. Pero ang sabi niya, sinong humipo sa akin? Faith is a thing. It is a touch. Na kapag may pananampalataya ka kay Kristo, mahahawakan mo siya. At yung pananampalatayang meron ka ay magiging susi para lumabas ang kapangyarihan mula kay Jesus. Di ba gumaling siya after niyang mahawakan? Then nagtanong nga si Jesus, sino humipo sa akin? Natakot yung babae. Pero alam niya, siya ay tumanggap ng kagalingan dahil yung kanyang pananampalataya, mahawakan ko lang. Anong ginamit na kamay ng babae? Pananampalataya. Hindi naman totally talaga nahawakan niya ang katawan ni Jesus. Yung faith niya, yung pananampalataya niya ang humipo. Kaya, sa ating buhay, kapag alam nating manampalataya kay Jesus, lagi-laging may lumalabas na kapangyarihan sa ating Diyos para i-meet ang ating kailangan na hindi natin magawa on our own power, authority, and effort. Kaya mahalagang makita natin na ang Diyos laging nandyan, naghihintay na may lumabas sa kanyang kapangyarihan. Pero ang tanong, natatouch ba ng ating pananampalataya ang kanyang kapangyarihan? Yeah? Sino po naniniwala na isang batang makulit na isa lang hinihiling? Sa loob ng 1 linggo, hindi nagbabago ang hinihiling, ay ibibigay pa rin. Kayang ibigay, tama? Ganong uri ng pananampalataya, hindi pa bago-bago. Laging yun ang hinihingi. Yun ang nakakapag-touch ng kapangyarihan ng Lord para lumabas. Amen? He can easily restore everything in our life. He can easily connect any broken situation. He can easily create miracle out of nothing. Ganon kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Marami nagsasabi, mahirap magbago isang tao, pero kapag kumilos ang ating pananampalataya kay Kristo, sino man sa ating sambahayan pwedeng baguhin ng Diyos. Why? Rooted sa pag-ibig. Kaya ka nananalangin, nananampalataya ka, may pagbabago pa rin sa iyong mga minamahal. Anong baon mo sa iyong pananampalataya? Di pag-ibig. Kahirap namang manampalatayang walang pag-ibig. Di ba? Lahat ay may pag-ibig. Depende lang kung gaano ito kalalim at katibay. Amen! Sino gusto pong tumanggap ng healing? Hindi lang physical healing, kundi yung inner healing na sinasabi. Yung mga pusong sugatan, walang iba pong makakagamot niyan, kundi ang ating Diyos. Okay? At ang effect po niyan physically sa atin, lulusog ang ating katawan, gaganda siyempre ang ating mood, masaya ang buhay, lagi ka nakangiti. Ngayon, ipinagbabawal na sa taong tumanggap ng himala ang nakasimangot. Kaya makikisabi sa iyong katabi, bawal ang nakasimangot. Di ba? Ganon kumilos ang pananampalatayang may pag-ibig kay Kristo. Nawawala ang salimuot na buhay. Gumagaan ang lahat ng pasanin kasi kasama mo ang Diyos. Amen?
Next slide po natin. Yung minention ko po kanina, yung Marcos. Yan. Bigyan lang po natin ng diin dito. Yung verse 30 of Marcos chapter 5. From 21 to 34. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? O, malinaw. Hindi nahawakan ang physical body ni Jesus, damit pa lang. Pero naramdaman ni Jesus, may kapangyarihang lumabas. Yeah? Kaya only if we put our faith and trust, may kisabi trust, pagtitiwala. Ang malalim pong pananampalataya ay nasusukat sa laki ng iyong pagtitiwala. Sino po naniniwala doon? It is impossible for anyone to have faith pero wala namang pagtitiwala. Hindi mangyayari yung ganon. Kailangan meron tayong mataas na pagtitiwala sa pinagtitiwalaan. Yeah? Sabi ng mga bagong graduate, mag-a-apply ako sa mga trabaho, sa mga kumpanyang matagal na, yung malalaking kumpanya. Kumbaga yung trust doon sa company, na-prove na ng tagal at laki ng company, kaya gusto doon pumasok. Paano natin ito i-connect sa ating message? Kinakikitaan mo ng kapangyarihan, power and authority, na kayang mag-provide sa lahat ng iyong pangangailangan, lalapit ka sa Kanya at mag-a-apply ka. Yeah? May source that will provide our need. Kaya kay Lord ganun din. Kung titingnan mo si Jesus is your great provider na magpupuno ng kulang sa iyo. At there are times, aminin natin, nagiging kulang-kulang tayo. Sabit-sabit tayo. Sabog. Kaya nga alam ng Lord, anak, ako ang kulang sa buhay mo. Hindi ang partner mo. Hindi ang sino man. Ako muna ang unahin mo. At lahat ng wala sa iyo, i-restore ko. Lahat ng nagiging imposible na sa iyo, gagawin kong posible. Why? Si Christ ay sumasayo. Yeah? Kaya sa mga kabataan, please, enjoy your first love. Si God yun. Ang unang pag-ibig. Amen? Dati, ang akala ko, first love, yung mga crush sa school. Di pala, si Lord pala yun. Amen? Sino po ditong nabuhay lamang sa crush? Hanggang crush na nga lang. At least, may crush. Anyways, nakuha po ba yung message natin? Kailangan natin, araw-araw, mahipo si Christ nang sa ganon, yung bagay na imposible, gawin niyang posible. Yung bagay na wala ka ng kakayanan, gagawin niya para sa iyo. Ngayon, sinong gumagawa? Si Kristo. Bakit siya lang ang gumagawa? Siya lamang ang may specialty para magawa yun. Hindi natin specialty. Bumago ng puso. Hindi natin specialty na kahit anong good effort ipakita natin kung ayaw-ayaw. Kung gusto, di gusto. Yeah? Pero kailangan natin ng himala. Kailangan natin ng back-up. Kailangan natin ng someone na mas malakas, mas matibay, mas maasahan, mas matatag. Si Christ yun. Ang Lord yun. Amen? Kaya ang sino mang nasa atin ang Panginoong Diyos, kailanman hindi ka matatalo. Pwedeng manghina, pwedeng magkamali, pero patuloy kang babangon. Why? Kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya hilingin natin kay Lord yon. Number 2, 3 points lang naman po ito. Faith to Jesus will produce endurance. There are several issues in life na nagro-routine, umuulit. Binigyan ng Lord ng diin ang kahalagahan ng relationship. Makikisabi, relationship. Nowadays, dahil nagsisigurado tayo ng katatagan ng bawat isa, tinatry natin ang katatagan ng bawat isa ng walang label. Ulitin ko. Speaking about endurance and relationship,
minsan at kadalasan sinusukat natin ang katatagan ng ating gustong masubok, ang kanyang katatagan ng walang label. Bakit walang label, pastor? Kasi ayaw ng commitment. Tama ba? Pag pinag-uusapan ng endurance, kailangan committed tayo. Ngayon, bakit kailangan nating subukin? Kasi afraid of failure. Natatakot na muling magkamali ng pili. Ay, kahirap naman. How many years ang na-spend ko, tapos, di ba? Kaya, magiging wise ako ngayon. Walang label. Kaya lang, may mali po daw. Kasi, kapag walang label, ito pa ang mangyayari. The enemy, the devil, will label you. Anong label, pastor? Lagi kang matatalo. Lagi kang maiinis. Lagi kayong magkikiskisan. Lagi kayong magtatalo-talo. Lagi kayong mag-aaway. Lagi kayong may indifference. Laging walang perfect union. Why? Walang label. Blanco. Ang lahat po ng hindi ma-confirm sa puso, ang stand niya, the enemy will take place. Kukuhanin niya yung lugar na yun sa buhay mo. Walang label, gagawin ko ito sa iyo. Kasi, ang magbibigay ng katatagan sa atin ay si Kristo. Kapag hindi tayo naglagay ng label, definitely, the enemy will steal the offer ng ating Diyos na kapayapaan, kagalakan, katiyakan, katatagan. Kaya please, isama niyo ang Panginoong Hesus. At ang label ng inyong relationship ay si God. Paano si God ang label? Siyempre, magkukonsulta ka sa Kanya. Lalapit ka sa Kanyang salita. Amen? At biglang naging tahimik. Diba? Nakukuha po ba natin yung message natin? Kaya nga po ang advice namin, years will not give anything worth kung hindi mo ito lalakaran. Kasi marami po akong nakausap na 8 years, 10 years, pero on the following year, nag-broke up. Nag-break pa rin. Hindi pala basihan yung tagal ng pagsasama. Ay, meron naman akong kilala, months pa lang, pero kasama si Jesus. Ay, ang sweet pa rin hanggang ngayon, 30 years na. Di ba? Ang sarap. Kasama si Jesus. Involve si Jesus. Allow Him to reign or maghari sa ating mga puso. Kasi, yung mga mali nating damdamin sa isa't isa, aayusin ng Lord. Amen? Ay, hindi natin kaya ayusin sa isa't isa eh. Nagkakabatuhan tayo dito. Ito po ba yung nagiging terms sa mga in a relationship? Mag-asawa man, mag-boyfriend, o whatsoever. Inaatake mo yung minamahal mo. Ulitin ko. Kadalasan, pag walang label, hindi natin naunawa ang kahalagahan at value ng Panginoong Isus sa isang relationship, you will attack the one you love. Aatakihin mo yan. Sa halip na tatapikin mo at mamahalin mo o unawain mo, aatakihin mo yan. Anong inaatake? Siyempre yung pangit. Diba? Ngayon, nasa na yung maganda niyang ginawa na napakarami naman? Tama ba? Wala dito pong nagmahal na konti lang na ipakitang mabuti. Lahat na nagmamahal, mas marami pa rin ang maganda. Konti lang yung negative. Konting-konti lang yan. Kumbaga, yung 90% magaganda, 10% lang yung hindi maganda. Ngayon, dahil wala nga si Christ sa relationship, aatakihin yung 10% na pangit sa'yo. Ganyan ka na lang parate. Hindi ka na nagbago. Hindi na na-appreciate yung 90% na maganda. Yeah? Kaya, nasa ng endurance? Na kay Kristo. Kaya kung na kay Kristo ang ating katatagan, lahat ng relasyong pangit gaganda. Lahat ng putol, mabibridge uli ng Lord. At lahat ng feelings na unwanted ka, na reject ka, iba papalitan niya ng Lord, ng sweetness, ng peace. Ikaw pala talaga ang suitable one ko. Makikisabi naman sa inyong partner, sa inyong mga asawa, kung katabi mo, ikaw talaga ang suitable one ko. Amen! Pwede mo palakpakan natin si Lord doon? The restorer of every relationship. Buhay na buhay ang pag-asa ng mga kabataan na parang meron kayo pinagpipray. Ano? Malinaw na. Ang value
na kapag kay Jesus, kaya ang word na ginamit ko, will produce, kasi laging merong bago. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Sa mga mag-asawahan, sa mag-asawahan muna ha, kung muna kayo muna mag-fast break mga kabataan ha, meron laging bago. Kanino galing? Kay Christ. Yung feelings na laging sariwa. Kaya nga sabi ng marami, ang edad ay sa isip lang, sa puso ay laging sariwa, laging bago. Ganon ang pag-ibig na ni-offer ni Christ. Laging may bago kang mararanasang feelings ng fulfillment and satisfaction. Amen? Kaya appreciate mo naman ang partner mo. Salamat ha sa 90%. Para mo sa mapanloob, ano? 10% kunting-kunti lang. Baka nga 5% lang yan or 1%, di ba? Naunawaan po ba? Ngayon, ganun din po sa mga magulang. Relationship between the parent and the children. Kailangan pa rin lalot natin ang Panginoong Hesus. He will beautify the family. Pagagandahin niya ang pamilya. As long as si Jesus ang laging una. Makikisabi, si Lord lang ang una. Amen. Tingnan natin po ang verse. In James chapter 1 verse 3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Pag sinabing produces, laging merong bago. Ganun po ang pananampalataya. Kaya nga si Jesus na-amaze sa pananampalataya na nadidiscover niya sa mga taong lumalapit sa Kanya. At isa ka sa mga lumalapit kay Lord. Tayo ay kasama sa mga lumalapit kay Lord. Kaya alam ng Lord, kapag genuine ang iyong pagtitiwala kay Lord, bibiyayang ka ng katatagan para humingi pa rin ang humingi sa Kanya at umasa. Again, paalala po sa ating lahat, wag po tayong aasa sa ating kapwa. Biblical, those who trust in man, sa tao, ay masusumpa. Kasi hindi po tayo ang kabuuan ng pangako. Kaya kung sino man po ditong nakapangako, tapos hindi natupad, bumababa ang tingin ng mga taong pinangakuan sa atin. Talagang yun po ang nature ng tao eh. Lalo nga kung naging sunod-sunod yan, nadidevalue tayo. Nasaan na ako? Sa puso mo. Ganon, di ba? Pero ang Lord, may ginagawa. Amen? Kapag nagtitiwala ka kay Lord, the testing of your faith rooted in love, hindi mo yan susukuhan. Kahit kaunti nga lang daw na pananampalataya, sabi ni Jesus, pero mayroong pag-ibig, is enough. Buong-buo na siya na matutupad ang lahat. Kaya, sa mga ini-relationship, walang puwang ang label ng pagiging marupok. Makikisabi sa iyong katabi, bawal ang marupok. Kapag kasama natin si Christ, hindi na tayo magiging marupok. Amen? Ito po, another parable sa Jeremiah, chapter 18, verse 1 to 6. Basahin ko po na mabilis. Andyan pa po kayo. Naunawa naman. Tanong ko lang, nai-love na ba kayo kay Lord? Nadadagdagan naman. For faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kailangan ma-develop tayo kay Lord. Ang hirap po magpa-develop kapag ayaw na. At least, meron pa. May pag-asa pa. May kisabi sa iyong katabi, may pag-asa pa tayo. Amen? Kapag kay Lord, lagi may pag-asa. Pansinin natin kung anong gagawin ng Lord. Ito po'y parable. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalyok at may ipapahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako, si Jeremiah po, isang propeta. Kaya nagpunta naman ako at dinatnang ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugis ng panibago. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginagawa ko sa magpapalyok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay na magpapalyok. Kung tayo ay pag-aari ng Diyos,
Ibigay po natin sa Kanyang 100% na pagtitiwala kasi nakikita niya ang future. Saang bahagi, Pastor, nakikita ng Lord ang ating future? Sa lahat ng magiging desisyon natin. Ulitin ko, sa lahat. Ibig sabihin, kapag may mali kang desisyon, kita ng Lord ang magiging epekto nito sa iyo at sa mga nagmamahal sa iyo. Kaya, alam ng Lord, masisira rin itong taong ito. Kapag ito'y nagpasya, iaalaw ko na lang muna. At kapag siya ay totohanan na magtitiwala sa akin, saka ko na lang siya ayusin. Kasi siya ang may karapatan based sa ating illustration. Kaya, mapapansin natin, kagandahan na nagtitiwala sa Panginoon. Binubuo niya yung bagay na wasak at durog sa atin. Dahil as mentioned ng ating illustration, dahil kamay na ng Diyos ang naguhugis ng ating future. Ang sarap kapag yung may authority para magpaganda ng ating buhay, ng ating future, ibibigay mo yung 100% na tiwala. Kay sarap. Amen? Sino po nag-i-enjoy sa kamay ng Diyos na humuhubog sa ating mga buhay? Amen? Makikita sa manang kamay. Iparapakan natin si Lord. Ang Diyos po ay Diyos lagi na naghihimala. He always produces miracle and healing. Kaya dito po sa illustration natin, bigyan po natin ito next slide. Next slide na. Sabay-sabay po nating basahin. There is no breakthrough without breaking you. Doon muna. Kung gusto mong gumanda ang iyong buhay, hilingin mo ang katatagan ng breaking you. Kasi, kapag hindi ka nagpabasag, there will be no breakthrough. Kaya alamin po natin kung tayo binabasag ng Lord. Kung nasa process tayo ngayon na binabasag tayo ng Lord, humingi tayo ng katatagang tiisin ang lahat ng sakit. Matiisin ang tawag. Ang taong yan, matiisin. Sabi ng iba, ang taong yan napakabait. At sabi naman ng iba, mauubos din ang bait niyan. Eh, salbahe ang nakasama. Di ba? Reality speaks. Pero then again, kung nasa kamay ng Diyos tayo, hindi ka mag-aalala. May future ako sa kamay ng Diyos. May future kami sa kamay ng Diyos. May tinakdang magandang bagay ang Diyos para sa amin. Ganon ang pusong nagmamahal na nagtitiwala. Amen? Kaya, hindi issue yung breaking. Kasi alam mo, sasamahan ka ng Lord to the point na wala ka nang may pagmamalaki. Mas gusto pa nga ng Lord yon na wala na tayong may pagmamalaki. Kasi, sabi ng Lord, He rebuked. Sino nire-rebuke niya? Proud. And, itinataas niya mga humble. Kaya makikisabi sa iyong katabi, humble lang tayo. Amen. Kaya, makikita natin yung process. Kapag gusto ng Lord patatagin tayo, babasagin muna tayo. Pero tandaan natin, sa pagbasag na ginagawa ng Lord, may maganda siyang planong ibibigay. Kaya, pasinin po natin yung padalawa nating pampalakas. Our God has the capability to break you even at your best. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Kahit maganda na ang iyong buhay, wala kang sakit, wala kang problema, successful in any aspect of your life, kaya pa rin basagin ka ng Lord. Bakit pa babasagin ng Lord? Iayos ng buhay. May illustration po tayo dyan, si Job. Si Job was living in full integrity. Wala siyang kapintasan. Matuwid siyang nabubuhay sa balat ng lupa. Pero, umapila si devil sa presence ng Diyos. Eh kaya lang naman nagiging masunuri sa iyo si Job dahil pinagpapala mo. Binibigyan mo ng proteksyon ng kanyang pamilya. Maayos ang kanyang buhay. Maunlad siya. Marami siyang mga hayop. Marami siyang ari-arian. Subukan mong alisin ang lahat ng iyan, kundi isumpa ka. Yun po ang ginawa ni devil. Kaya, ang Lord nag-allow. Ipinahintulot niyang subukin si Job. Ngayon, kung nangyari kay Job, hindi pa pwedeng mangyari din sa atin? Na kahit okay na tayo, pero bakit may dumadating pa rin mga trahedya sa buhay? Bakit meron pa rin nangyayaring pangit sa buhay? Bakit may mga kabigatan pa rin? Why? Isang bagay lang po ang nais ng Lord, to humble us every day. Iba po ang humble us. Hinahumble tayo ng Lord every day. Ibig sabihin, nakikita mo lagi ang kalakihan ng Diyos. Amen?
Kapag nakikita mga kalakihan ng Diyos, even at your very best, kahit binabasa ka pa rin ng Lord, magpupuri ka pa rin. Hindi ka mawawala sa mga fellowship. You will always present yourself na minamahal mo siya. Kasi nga, nais ng Lord, mas ma-develop tayo sa Kanya, then everything will follow. Amen? Number 3, nakuha po ba yung katatagan natin? Matatag na tayo. Handa na tayong masubok. Huwag naman tayong matakot sa pagsubok. Bahagi yan ng pagtatag. Amen? Last point po natin. It is our faith to Jesus that allow us to see the good things at bad situation. Kasarap pong may makasamang ganito. Yung dilubyo na ang buhay, ngingiting ka. Okay lang yan, pre. Mag-McDo muna tayo. Ang sarap. Yung bigat na bigat ka, may kasama kang sasabihan kang, ikain muna natin yan. Hindi naman mawawala ang problema eh. Andyan pa rin. Pero yung gutom na tinitiis mo dahil ng problema mo, magkakaproblema ka lalo. Di ba? May mga tao na kapag sa tindi ng pagsubok, nawawala na ng ganang kumain. Ayaw na makipag-usap. Nawawala na ng direksyon sa buhay. Yeah? Ngayon, kung bibigyan tayo ng Lord ng mata para makita ang maganda, kahit wala ng kaganda-gandang nakikita, you are blessed. Kasi, hindi pwedeng wala kang makitang maganda kapag kasama mo ang Diyos. Amen? Ang una mong makikita, ganito yon, pangit na sitwasyon. Pumapangit din ang ugali ng tao sa paligid natin. Nangyayari po yon dahil sa sitwasyon. Dahil meron kang biyaya ng pananampalataya mula kay Kristo, bubuksan ng Lord ang paningin mo sa magaganda. Ibig sabihin, sarado ang paningin mo sa pangit. Kaya kahit anong pangit na sitwasyon, ang makikita mo doon sa tao muna, babait ka rin. May in love ka rin kay Lord. Kasi na-in love ka eh, una ka na-in love kay Lord. At yung bagay na nakikita mong pangit na sitwasyon, gaganda rin yan. Pagagandahin ng Lord ang sitwasyon. Ganon yung paningin na nagmumula sa Panginoon. Wala ka makikitang pangit. Lahat ng pangit, pinagaganda ng Diyos. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi. Kaganda mo. Kung babae yan ha, kung lalaki yan, kay gapo mo. Yeah? Kaya, ang Diyos, gumagawa siya ng miracle doon pa lang sa ating nakikita. Kaya nga po yung mga successful na businessman, kahit anong dami ng kanilang pinagdaan ng pagsubok, ng pagkalugi, bakit bumabangon pa rin? Kasi may nakikita silang maganda. At nagpapatuloy. Kasi kapag buo ang loob, ang lakas ay magaganap. Ibig sabihin, yung strength, ipagkakalob ito ng Lord para magpatuloy tayo. Amen? Kaya makikisabi sa iyong katabi, you have the eyes of God. Kung nasa atin ang paningin ng Diyos, walang pangit. Lahat ay maganda. Kaya nga po yung ating culture, kita nyo sa culture number, number 6, I appreciate everyone and everything. Walang pangit. Amen? Kahit sa tingin ng iba'y pangit, pagagandahin mo. Hindi, huwag ka maniwala doon. Kaganda nga mo eh. Bagay na bagay sa'yo. Pero i-correct mo ng konti, dahan-dahan. Bawasan mo lang ng konti. Napasobra, ari. Di ba? Ano yung verse? Romans 8:28. And we know that God causes everything to work together for good of those who love God. Mention, of those who love God and are called according to His purpose for them. Kung wala tayong pag-ibig na genuine kay God, kay Jesus, it is impossible for you to receive the miracle of healing. It is impossible for you na maging matatag. Yung katatagan mo, human effort lang yun. Time will come, mapapagod ka, magsasawa ka, susuko ka. Pero pag kay God, patuloy lang. Kasi ang Lord ay sasamahan ka sa purpose ng ating buhay. Amen? Kaya nga po tayo, sama-sama tayo nagpapalakasan sa isa't isa. Okay? Bawal dito ang mag-down ha, mag-put down ng kasama ha. Lagi, kaya yan! Kaya yan! At kaya, kapag naman bigat na siya, samahan mo siyang umiyak. Makikiyak lang ako sa iyo. Kahit napipilitan ka. Baka tawanan ka nun, itanggal at isang bigat.
Di ba? Ganun lang po yun. In verse 29 and 30, tuloy po natin, same book po ng Romans chapter 8, for God knew His people. Ito kagandahan po. Kapag nagmahal tayo kay Lord, at naging genuine ang pag-ibig natin through Christ, tatawagin ka ni Abba Father, this is my people. For God knew His people in advance. Ibig sabihin, hindi ka pa nauhubog sa sinapupunan ng iyong nanay. Nakatakda ka na sa panahong ito na isasama ka ng Lord sa ating pagtitipon. Ako po ay naniniwala dyan kasi ako ay bunga po rin ng ganyan. Ako po ay talagang observe lang no. Hanggang sa mamaya nakapture ako ng pag-ibig ng Lord, hindi magkakasama na kami. Hindi magkakasama tayo ngayon. Amen? Di ba sarap na pinag-uusapan natin miracle ng Lord? Kaya tayo nakadesign na baguhin ng Lord. Makikisabi, nakadesign ka para baguhin ng Lord. Dahil pinili na tayo in advance. Ano po ba ang nauna? Building o plano? Ano nauna? Plano. Yung advance, plano yon ng Diyos sa'yo at sa akin. Ibig sabihin, nakikita ng Lord ang magandang future mo sa piling niya. Yeah? May magandang planong in advance na nais ng Lord, anak, sasamahan kitang matupad na maganda kong plano kasi ito ang pinakamagandang plano compare sa iniisip at pinaplano mo. Sasamahan kita. Hindi kita sasamahan sa plano mo kasi ang dulo niyan ay kasawian, kabiguan, walang kasiyahan dyan. Kaya magtataka ka, bakit minsan hindi pumapabor sa iyo ang pagkakataon. Di ba? Kasi hindi kalooban ng Diyos. Kaya kapag naunawaan natin, pinagplanuhan na pala tayo ng Lord magkaroon ng magandang buhay, sasamahan ka niya doon sa plano niya. Kaya ikaw naman, sasama lang kay Lord. Amen? Tuloy po natin. And He chose them to become like His Son. Sino ba si Jesus? Masunuring anak. At mapagmahal na anak, matiisin. Hindi siya nagdala ng anumang sama ng loob. Nagpatawad siya sa mga walang kasalanan. Diba? Kung ang Diyos nga nagpapatawad sa walang kasalanan, eh di tayo qualify. Eh maraming tao may kasalanan sa atin, di patawarin natin. Biruin niyo ang binigay na halimbawa ng Diyos, ng Panginoong Hesus, walang kasalanan pinatawad. Eh tayo, may mga nagkakasala sa atin, may nakaka-offend sa atin, di patawarin natin. Diba? Ang sarap po ng nagpapatawad. Sabi ko nga po sa mga nakaka-counsel ko, sa mag-asawahan, karera ang pagpapatawad. Unahan dapat. At kapag una ka nagpatawad, may reward. Reward system. May reward. Kaya, practice nyo mamaya. Yeah? Unahan, kasi masarap po yun. Kasi sabi ng Lord, huwag mo hayang makalubog ang araw na may galit ka sa puso. Kasi kikilos ang dyablo para pasamain pa lalo yung tao. At ikaw ilayo sa tao na minamahal mo. Kaya nga advice ng Lord, huwag mo hayang lumubog ang araw na mayroon kang galit sa puso. Palayain mo siya. Kasi pag pinalaya mo siya, lalaya ka rin. That is the principle of forgiveness. Both of you will enjoy the peace. Amen? So that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. Verse 30, and having chosen them, He called them to come to Him. And having called them, He gave them right standing with Himself. And having given them the right standing, He gave them His glory. Ibig sabihin, tagapagmana tayo ng glory ng Diyos. Ang lahat ng nainlove kay Lord. Amen? Ito po yung ating next slide. Last 2 slide na lang po ito. Ibang oras na. Matatimer na yata ako. In God's perspective, wala na S. Perspective po yan. The humble always wins the heart of God. And the favor always goes to the humble. Ulitin ko. In God's perspective, the humble always wins the heart of God. And the favor always goes to the humble. Ang sarap. Ang sarap namnamin ng ino-offer ng Panginoon. Kaya nga po, unahan tayo magpakumbaba. Kaya sa pagmamalaki natin sa isa't isa, wala naman pong hangganan ng pagmamalaki. Alam niyo ba ang system ng pagiging proud tayo sa ating mga sarili or yung may pride? Pag tumaas yung isa, tataasan mo rin.
Hindi rin papayag yung isa dahil hook siya sa principle ng pride. Tatasan niya rin. Hindi rin papayag na naman itong nataasan, tatasan na naman. Walang katapusang pagtataas yan. Kaya nga sabi ng Lord, I will go to those humble men. I will give them favor. My heart is in them. Kaya nga paunahan magpakumbaba. Amen. Alam niyo po ba, ang humility or ang humbleness is strength. Makikisabi strength. Ito yung ino-offer ng Lord na lakas. Huwag po nating tingnan sa perspective ng mundo na yung mga mapagpakumbaba ay kawawa. Yan po ay nilalagay ng kaaway. Mapagpakumbaba, kawawa, kaya lalong pinagmamalapisan. Hindi po yun. I-maintain mo lang yung integrity ng pagiging humble. Our God will go for your fight. Sasamahan ka ng Lord sa laban na yan. Amen? And our last slide, conclusion. May nakuha po ba tayo? 1 Timothy chapter 1, verse 5. The purpose of my instruction is that all believers will be filled with love. Hindi pwedeng walang love eh. Mapuno daw ng pag-ibig that comes from a pure heart with clear conscience and genuine faith. Hindi tayo pwedeng maglokohan sa isa't isa. Sabi ng Lord, kung may pananampalataya tayo kay Lord, mangyayari ang lahat ng iyan. Amen? Alam niyo po ba, sa pastor na tulad namin, isang malaking challenge para sa amin na mailapit ang bawat isa sa inyo sa Panginoon. At isa sa mga iniingatan po namin ay mapalapit kayo sa mga pastor, hindi kay Lord. Kasi human level lang yon. Yet this time, ilapit natin kay Lord. Siya ang source eh. Siya ang source ng lahat, ng kapayapaan, kagalakan, kapayapaan na nagbibigay sa atin ng sigla ng buhay. Sige po, tayo pong tumayo. This time, let us internalize the message of God. Na we are withholding something na hindi naman dapat nating panghawakan. Yung mga sarili po natin, mga bagay na hindi naman po tunay nating kailangan. And this message that let our faith grows with Jesus is an everyday encounter sa ating Panginoon. Ito'y araw-araw na ang Diyos ay sinasamahan tayo, giving us the instruction every day. Anak, naalala mo ba ako pagising mo? Anak, may tinanggap kang something na nagpasa sa'yo, naalala mo ako? Anak, inaayos ko ngayon ang buhay mo, naalala mo ako? Anak, nasan ka? Yeah? Nasaan ka ng mga panahon na ang layo mo sa akin? Minsan, we need to let our God na maikwento natin ang kwento ng ating buhay. Tayo mismo ikwento natin sa ating Abba Father through our Lord Jesus Christ. Sabihin natin sa Kanya lahat. Kasi, excited din ang Lord na marinig sa iyong mga labi na ikaw ay lumalapit sa Kanya. At sinasabi mo ang lahat ng iyong pinagdadaanan. Bakit? Bakit ito ay ini-encourage ko kayo? Kasi our God is personal. Pinipersonal tayo ng Lord araw-araw para maging matuwid ang ating buhay. As we sing this song, let the love of God be our strength. O Diyos, pag-ibig mo, kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon. Kay buti mo, Come on, church. pag-ibig kalagasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo, kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon. Kay buti mo, Come on, church. ibig mo, kalagasan ko, hindi nagbabago.
Church, listen to this. Our life is limited. Hindi natin alam ang hangganan ng ating buhay, pero may bagay na kaya nating magawa ngayon. Let us welcome the presence of God's love in our lives through our Lord Jesus Christ. Sige po, habang nakalagay po ang ating kamay, ang kanang kamay po natin sa tapat po ng ating mga puso. Let this prayer be your prayer. Sabihin ng iyong labi, Panginoong Hesus, I welcome you in my life today. Humihingi po ako ng tawad sa mga nagawa kong pagkakasala sa aking kapwa at maging sa aking mahal sa buhay. At sa oras pong ito, linisin mo ako ng iyong dugong banal at tulungan mo ako na mas ma-develop pa ang aking pag-ibig sa iyo. At hinihiling ko rin po na masulat po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit at huwag mo nang hayaang mabura. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Ako na lang po mananalangin, manatili po tayo nakayukot nakapikit. Abba Father, mahal ko, O Diyos, ang bawat isang kaluluwang naririto, babae at lalaki, bata't matanda, O God. Minamahal ko silang lubos. How much more, O God, yung pag-ibig mo, na kailanman hindi mo kami sinukuhan, na kailanman hindi mo kami pinabayaan, na kailanman, O Diyos, ipinakikita mong dakila pa rin ang iyong pag-ibig. Lord, iparanas mo, Panginoon, sa sino mang nagkukulang ng pag-ibig, ang offer mong pag-ibig. Let everyone receive the offer na binibigay mo, O Diyos, na kapayapaan, kagalakan, pag-ibig. And I pray, mula sa araw na ito, wala nang anumang uri, O Diyos, ng sigalot sa buhay ang mararanasan ng bawat isa. I pray and declare, O God, that everyone will be restored. Everyone will receive a genuine faith. And everyone will become dependent sa iyong pag-ibig, Ama, through our Lord Jesus Christ. Allow everyone to be empowered, O God, by your love. At ang lahat ng tumanggap ay magsabi ng Amen and Amen.